the importance of young people. I will prepare the next generation. Amen. Wow. Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari po kami marikwasan ng isa pong pagbati sa isa't isa. Huwag niyo po kakayaan na hindi niyo mababati ang isa't isa sa umaga na ito. Nagdadala po ba ang lahat na naparito sa lugar nito? Kaya po manalangin sa ating Panginoon sa oras na ito. Lord, maraming salamat at maraming salamat po, Lord Jesus. Patuloy, Panginoon, na pangunahan niyo po kami sa oras na ito. Sa aming gagawin na pagpupuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, O Lord Jesus. Sa kami, Panginoon, ay binigyan niyo po, Panginoon, ng panibago, O Lord Jesus, na araw, O Panginoon. Lord, kami ay hinihiling, Panginoon, kami ay patnubay, Panginoon, ay pagsama, O Lord Jesus, Panginoon. Di namin magagawa, Panginoon, ang mga bagay, O Lord, kung hindi ka masasamahan, Lord. Sinusurrender namin sa iyo ang lahat, Panginoon, aming alalahanin sa oras na ito, Panginoon, ang aming alinanais, Panginoon, sa oras na ito, Lord Jesus, Panginoon. Kami ay pangalahan mo, kami ay samahan mo, Holy Spirit,
sa iyo, Panginoon. Kami magbigay ng pagpuri sa iyo, O Lord Jesus. Maraming salamat. Salamat, Panginoon, kung kami hinibig mo, O Lord Jesus. Ang saya, Panginoon, yung nararamdaman ng bawat Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, O Lord, sa pag-ultil, Panginoon, emptiness, O Lord Jesus, sa mga puso namin, O Lord. Hallelujah. Sa pag-ibig na wagas, Panginoon, sa saya, Panginoon, na walang kapatay, O Lord Jesus. Maraming salamat. Love, love, love.
Sa buong Kaya
yung mga nasa live ngayon. Maraming salamat for joining here sa aming Facebook Live. Kung kayo ay first timer, pakitype naman sa comment section, I am a first timer. Or kung kayo naman ay ang mga tagasunod ng live na ito, pakilagay po dyan live timer. Ayan, good morning po sa inyo po lahat. Stay tuned. Ayan. So, Shala, ano ba meron tayo ngayon? Ayan, sobrang special din ang araw na ito dahil ngayon po ay Father's Day. So, taas po ang kamay ng mga tatay. Hindi mga tatay, mga tatay. Ayan, ang Panginoon po ang magpuri sa inyo dahil ang araw pong ito ay ginawa ng Panginoon para po tayo ay paalalahanan kung gaano po importante ang isang tatay. Ako ang pinaka-the best yata na experience ko. So, marami naman characteristic ang tatay ko. Pero ang pinaka-the best is yung attitude niya, pagiging selfless. Yung pagiging selfless ng tatay ko. Ikaw naman, Shella, ano yung pinaka-favorite? yeah, so favorite ko doon, kahit nakakalimutan ni Papa ang birthday namin lahat magkakapatid. Ayan. So nagtataka ako, bakit mo palagi nalilimutan ni Papa yung birthday namin magkakapatid? Kasi nga, busy siya maghahanap buhay, makapagbigay ng, eto po, depende sa mga tatay. Eto tatay ko to Ayan. Kasi nga, na-appreciate ko siya. Hindi lang sa pagiging hardworking, pagiging ano din niya malambing. Ayan. So, hindi lang po tayo nandito. Nandito rin po tayo para parangalan po ang ating mga tatay sa mga gabong ito. Pwede ko po tawagin ang mga tatay po na nandyan. Ayan. Para po ipanalangin kayo at batiin ang Happy Father's Day. Katigit ko sa lahat, ang ating pong pastor, ang tatay ko sa ating pananampalataya, ang ating pastor, at soon to be father din, biologically. Ayan, malapakalan po natin ang mga tatay ko na kasama po tayo. Ayan, Happy Father's Day po. Isa po kayo in-inflow sa maraming pang tatay, and we pray na kayo po ay gagamitin ng Panginoon sa bawat pamilya niyo po. Ayan, picture muna po tayo. Ayan, tingin po kayo. Smile. Ayan. Okay. So ngayon naman po ay kami po ay papanalangin po namin kayo. And everyone, can we taas natin yung kanang kamay natin. Ayan, sa kanila. And then, pag-pray nyo na din po yung inyo pong mga tatay kung wala po dito sa kasama po natin sumasamba. And we hope and pray na susunod ay kasama na po natin silang pinagpipray. Amen po? Amen. Let us all pray. Father God in heaven, we thank you and we bless your sa araw po na ito. This is the Lord that has been made. We will rejoice and be glad in it. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Maraming salamat sa pagbibigay ng kalakasan sa amin. Sa buhay po na ito, kami nagpapasalamat, O Diyos. Maraming pong salamat, O Diyos. Maraming salamat po sa mga tatay na narito sa harapan na ito at aming mga biological father, our spiritual father, Lord. Maraming salamat po sa mga buhay po nila na patuloy na lumalaban ng patas, patuloy na nagsisipag para po sa kanilang pamilya at patuloy, Panginoon, nagbibigay ng guidance para sa kanilang mga anak. Lord God, dalangin namin, patuloy niyo po silang palakasin. Lord God, dalangin po namin sila po inyong patatagin. Lord God, sa panahon ng mga problema sa buhay, Lord God, kayo po ang magpatibay po sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. Lord, we pray, Panginoon, ikaw po, Panginoon, maging sentro ng kanilang pamilya. Ikaw po ang maging sentro, Panginoon, ng kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa mga taong ito, Panginoon, na silang nagpapatatag sa bawat pamilya. Lord God, dalangin po namin na patuloy niyo po silang gamitin. Mightily, O Diyos, sa kanilang pamilya. Maraming salamat po sa buhay nila, anuman po ang pinagkukunan nila ng pinansyal, anuman po ang pangangailangan po ng kanilang pamilya, Lord. Kayo po ang patuloy na mag-sustain, patuloy po maging giver, Panginoon, sa mga buhay po nila, Panginoon Diyos. And we pray, Panginoon, na gamitin niyo po ang mga buhay po nila to extend your kingdom here in this world. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po nila. Kami po'y nakikigalak, O Diyos, at nagpapasalamat
dahil meron kaming tatay na katulad nila. Maraming salamat o Diyos sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila sa pangalan ng aming Panginoon na sariling tagapagligtas sa Jesus. Amen, amen. Okay, let us greet them sabay-sabay. 1, 2, 3, Happy Father's Day. 1, 2, 3, go! Happy Father's Day! Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po nila. Okay, sabi po ng ating po pastor, meron po tayong meeting after po ng ating service. Ayan. So, Kuya Jasper, may mga welcome din tayo ngayon. Ayan, sino po ang bago po natin kasama po ngayon sa pagsamba? Taas lang po ang kamay. Ayan. Ayan, naka-block sa likod. Ayan. Hindi, Ay, sorry. live timer natin yan. Okay, sino ba natin yung bago natin kasama sa pananampalataya? Ayan, invite natin. Ayan, may kasama ako si Joanna Maria, si Bamba. Kaya malakpakan naman natin ang Diyos sa buhay niya. Welcome, Bambi, sa aming church. Ayan, palakpakan naman natin. Alam mo yung welcome clap natin. 1, 2. Ano ba? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Welcome. Okay, once again, okay, i-greet naman natin siya or welcome natin po sa ating pong simbahan. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Welcome! Ayan, welcome ka sa simbahan ito. And then, sino po ang ating pong teacher sa umaga pong ito? Teacher po, labas na po tayo. Dito po tayo sa likod. Ayan, meron na po ba? Okay na? Ay, okay na daw. Balita po, since Father's Day ngayon, ang speaker natin ay talagang poging-pogi. Yes! Bakit nag-agree talaga? Ayan, macho? Yes! Wow! Provider! Yes! Yun! Okay, sige nga, pakilala mo ang speaker natin ngayon. Ayan, nasaan na nga ba? Ayan, welcome po po. Palakpakan po natin ang Panginoon, ang ating brother in Christ, si Kuya Luigi Baltasar. Ayan, palakpakan natin. Ayun po, magandang umaga po sa ating lahat. Happy Father's Day po. Ayan, sa mga nanay po. Ayan, sa tatay po, Happy Father's Day. Shoutout sa'yo. Sana bumait ka na. Ayan. Ayun po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay Father's Day po. So, napaka-special po ng mga araw na ito. Ayan, sana ka-appreciate po natin yung mga haligi ng tahanan. Siyempre, yung pastor po natin na ayun, tiyaga sa atin, naghihirap. Isa sa mga ginamit ng Panginoon dahil isa sa mga ginamit ng Panginoon kaya tayo narito pa rin. Amen po. So, ayun. So, dito po tayo galing ang ating topic. Topic natin pa rin the power of joy. Diba sa wakas? Kung naka-series po tayo ng joy. So, bakit ba napakalaga ng joy sa atin? Diba? Kung pag-aaralan po kasi natin ng joy, kung babasahin po natin ang Bible, paulit-ulit na sinasabi doon, sinasabi ng mga apostol, ng mga apostol doon, na sabi doon, magala kayo lagi, sabi doon. Bakit? Kapakailangan may galak. So, pwede po ba tumawag ng mga 5 tao lang? So, pwede po ba tumawag ng mga sino dito yung mga 10 to 13 years old? Volunteer na. Ay, si Kampal, isang Kampal. Dito ka na. Isang Kampal. Volunteer na. Ayan. Sige na. Dito, 5 kayo dito. Titrip ako kayo. So, ayun. Tama na. Sige ba? Hindi mga... Ay, gano'n din yan. Sabi ko sa tatawagin na. Dito. Dito ka. Ate Mera, hindi nga dito. Makakalap ka naman. Kabiyak mo. Di ba yung mga ako? Kailan mo kuya ko? May tatanong na sa inyo. Si Ate Mary na sa isang medyo isang yung isang medyo maputi na yung po. Si Ate din na, dito.
nyo. Ayan. Kami sagot ba yan? Bago pa na. So, ikaw, mukha kasi yun eh. Hindi naman. So, ano pa ang Isabel? So, Isabel, sa edad mo bang, sa tingin mo, sa edad mo, ano yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Anong maling sagot? Anong maling sagot? Isang bagay na nagpapasaya sa iyo? Oo, sa mga bagay. Ate siya. Explore sa hapon. Okay ka. Wala na, wala. So lahat po ay alam po mali sagot. Pero gusto ko makita na sa bawat lahat po ba nagtawag ako ng mga magkakaibang edad. So nakita ko kasi yung joy po natin nakabase sa ating season. Tiniwala po kayo doon. Maaaring yung season mo ngayon nung ganito po yung edad ko, nagpapasaya po sa akin yung paglalaro sa bukid. Mahuli ng gagamba. Yun po yung nagbibigay sa akin ng kagalakan. So pagkagising ko, yung magaling nasa araw ako, maglaro. So nung ganito na edad ko, medyo ang nagpapasaya na sa akin ay ma-inlove ba? So ganito kasi mga ganito edad ko kasi parang medyo nag-iiba na po yung hormones. Teka lang. Ayun, nung ganito naman po yung edad ko. Nakita ko po, pagka medyo nag-iiba na po yung priority. Medyo nagiging goal ano ka na, achiever. Medyo marami ka nang gustong gawin. Pero yun yung nag-pubiwit sa akin para magbigay ng ano. Kasi syempre, okay may asawa na syempre ang papasaya sa akin. Syempre, alam niyo na. So yung isa sa nagpapasaya na akin yung asawa ko. So ang makita ko siyang masaya ay ang makita ko siyang buso. Kapag siya ay gutom, ako yung napupunta sa bayan. So ang nakita ko dito naman sa talagang pagiging pamilyado na. So nakita ko sa mga magulang ko, nagpapasaya ko talaga yung pera at ang pamilya. Siyempre, kailangan po na bilang sa pamilyado, kailangan po natin ng isang pera. Pero ano po ba yung pwede po kayo po? Salamat po, salamat. Sa susunod ulit. So ayun. So mahalaga po na makita natin, tayo po may kanya-kanyang season. So bawat season may kanya-kanyang joy na nararanasan. So hindi ko po inaano yun. Pero meron pong bagay na mas mahalaga. Gusto niyo pong maranasan yung supernatural joy? Sino po dito yung talagang naka-encounter mo? Talagang pag nag-worship kayo, meron po bang talagang naranasan mo na meron mo pong ibang naman sa buhay talagang hindi po ako magsasawa. Sabihin yung naranasan ko, na meron talaga akong naranasan sa Lord. Hindi ko po ma-explain. Na kahit na nag-backslide ako, yun yung inaanapahan ko. Yung kagalakan na yung kapag nasa Diyos ako, okay. Ibig sabihin, di man okay ang lahat, pero yung nagiging ayos kasi alam ko na meron akong kasama. Amen po? So, ano po? Yan. So, ang topic ko natin ngayon ay recipe for joy. Meron pa lang mga sangkap. Para ikaw ay manatili. Madali po maging masaya. Di ba? Pero kayo po, manatili, maging galak. Maging masaya, madaling mga sapagkat yung magalakan po ay binibigay ng Lord. Di ba? Mas na tinanggap po natin ang Panginoong Jesus. Nakapangako na yan. Once na nasa isang Holy Spirit, kung saan nagbubunga yan. Basta inaalagaan mo. Kaya lang yung joy po natin, papasinin niyo po yung joy bilang isang sa buhay natin mga Kristyano napaka-essential, parang pagkain, parang hangin, di ba? Imagine niyo po, ang isang tao, di ba ako tumatayo ako dito, wala akong joy. Ano po yung ano? Di ba, parang pag ginagawa mo isang bagay na, di ba? Tumatayo ako ngayon dito, tapos wala naman talaga ako kagala sa aking puso. Ano yung nararamdaman? Sa tingin ano yung nararamdaman ko? Di ba? Wala. Parang patay. Yun yung pakiramdam minsan. Ang nakita ko sa isang tao, pag yung isang tao nawalan ng joy, kahit sino pang pastor at tumayo dito,
mahirap po i-encourage. Kaya napakalaga po na alagaan natin joy. Kasi yung joy, kasi mo yung mga taong nakaranas na kagalakan, di ko napakaganda. Sino ang share, di ba? Ako nga muna, pag ayaw kami talagang yung marigoto doon sa amin nakakapasok talaga. Sapagkat yung galak na naranasan ko hindi ko ma-explain na parang ayaw makawala. Kaya nga pasin yung isang tao pag nawala ng joy sa kanyang ginagawa. Sinyalis. Diba? Hindi malungkotin. Nawawala ng gana sa lahat. Nawawala ng gana sa devotion, sa prayer. Bigil late lagi. Kaya minsan pag yung laging dentist ng tao, napansin ko pag yung nawawala yung kagala ako, na-apektuhan din yung oras ko. Na-apektuhan yung time management ko. Kasi po, essential yung joy. Mahalaga po sa buhay natin yun. Hindi, sabi doon, kaya nga sabi, lagi sinasabi ng mga apostol na magala kayo lagi. Bakit? Kasi pag nawala yung kagalakan sa'yo, para ka ng patay, di ba? Mahirap buhay ka, pero pakaramdam mo patay ka. Wala kang maranasan, wala kang marinig. Ang ganda-ganda ng turo, hindi mo ma-appreciate. Ganun po, minsan, dumadating po ako sa ganung time ng aking buhay. So, masama po ba yan? Minsan po, dadaan ka ng Lord. Kaganon. Para saan? Para mas maranasan mo yung supernatural. So, meron po tayong topic sa Bible na meron pong isang character sa Bible na naranasan niya yung joy. Ano man yung sitwasyon niya sa buhay. Amen po. So, sabi dito, yung unang katotohanan sa joy, sabi dito, joy is the fuel for our strength and faith. Hiniwala po ba kayo? Pansinin niyo, bakit tinukuha ng demonyo? Bakit tinukuha ng demonyo yung joy? Ang demonyo po kaya niyang nakawin yung joy mo sa parang paraan. Siyempre, kung ako yung demonyo, bibigyan ka ng galit. Kasi masaya ka ngayon, bibigyan ka ng kagalit. Diba? Kaya dapat binabantayan. Sabihin mo sa katabi mo, babantay ka lagi ha. So, kaya niyang gawin yun, kaya niyang nakawin yung joy mo. Kasi bakit? Pag yung isang tao nakakaranas ng kagalakan nagmumula sa Panginoon, unstoppable siya. Pag ikaw ay malakas, mahirap kang kaaway. Pero ang gawin ng demonyo, gawin ka, pahinahin ka. Bakit? Kasi ninyo, yung mga taong nawawala ng joy, mahina saan? Temptation. Diba? Mabilis kang matin. Diba? Sa unang tinawag ko dito, ano yung una niyang temptation bilang isang kabataan? Bilang isang bata na gano'n ito. Diba? Madali siyang makakain. Madali siyang madistract. So, yung pangalawa, pag nawala yung joy, ano nangyari? Mabilis mahinto. Si Ate Mary, yung mga ito, pagka nawala yung joy sa kanya, anong nangyayari? Magiging busy na. Magiging joy na yung sarili niya kasi bakit? Hindi niya na nararanasan yung gano'n. And even sa family, pag nawala yung joy, wala na rin sa church. Kaya napakalaga po na alagaan po natin. Kung ano may meron mo ngayon, kasi yung joy po, makapagbayad niya. Marami po kung ano dyan. Marami po naghahanap niyan. Kaya mga iba, nagda-drugs eh. Di ba? Iniinom, nagbabarkada. Kasi bakit hinahanap sila? Hinahanap sila na hindi nila matagpuan. Na kung magpapakumbabala talaga. Ay nasa paligid na. Kasi ang Diyos nasa lahat ng tao. Amen po. Kung makikita lang po natin. So lagi, ano kailangan mong gawin? Kung gusto mo daw pong mahanap yung happiness, yung joy, kailangan mo daw lagi. Kailangan mong gawin yung duty mo sa Panginoon. Sabi ni Billy Graham, tatagpuan mo daw yung happiness and joy kapag ginagawa mo yung duty mo sa duty and responsibilities mo sa Panginoon. So hindi mo daw matatagpuan yung tunay na joy outside doon. Ibig sabihin, outside the will of God, walang joy. Naniniwala po ba kayo? Amen po. Kaya di ba, pagka nawala na ng joy isang tao, mapahirap ng pasaya. Hindi niya nakahintay na yung sarili niya. Ayaw magpa-disciple. Ako, dumadating sa time, ayaw magpa-disciple. Kasi bakit? Hindi ko kaya i-deny yung sarili ko. Kaya kapag sa amin na hindi pwede maging disciple yung hindi kaya i-deny yung sarili niya, sabi ng Panginoon. Hindi ko pwede maging tagasunod. Hindi niya kaya takulunan yung sarili. Sapagkat discipleship daw is denying yourself. Naniwala ko kayo. Ngayon po. Sabi doon sa Nehemiah, go now and enjoy. Sabi doon, go now and enjoy choice, food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared.
This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Yan, napakalaga ko. Na yung joy na meron ka, alagaan mo. Kasi bakit wala yan? Pag napahina ka na, ang hirap mo ibalik, pag-alagaan ka na. Diba? Sige, iba po yung mindset. Pero meron pong isang karakter sa Bible na naranasan niya lahat. At sa kabila na nagagalak pa rin siya. Ito po yung time na si Apostle Pablo. Kailangan naman po natin, di ba? So, sabi doon sa Philippians, sabi doon sa Philippians chapter 4, verse 4 to 7, magala kayong lagi, sabi ng Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Sa Bible po, yung isang salita sinabi ng 2 hanggang 3 beses, importante. Tapos sinasabi ng magala kayo lagi, sabi doon, at ipadaban ninyo sa lahat ng kabutihang loob, malapit na dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinihin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at mag-iisip dahil sa inyong pakingipan sa kay Kristo Jesus. So, number 1 po natin sabi doon, be optimistic. Pag sinabing optimistic, ano po sa Tagalog yun? Yung mga akala. Pagkakaintindi ko po doon, meron pa daw abilidad na makita yung magandang bagay sa kabila na pangit. Kung may nangyayari sa ngayon pangit, nakikita mo na may magandang bagay na mangyayari. Diba? Even yung mga non-believers, optimistic din, di ba? Naalala ko ng isang gabi, nag-chat sa akin. Sabi niya, bro, favor naman. Pinabahan na ako. Pag may nagchat sa inyo, favor naman ang nakakautang. Kahit kasi ako lang, mamunta. So, katrabaho yun eh. Sabi ko, sunod lang bro. Pinala ko lang dito. Dahil yung nangyari. So, napaka-optimistic. So, akala ko naman yung utangin niya. Sinend pa niya sa akin yung GH. Siya nakita ko, naglalaro ng bingo. Napaka-optimistic. So, sabi ko, wala akong wala akong cash din sa gigas ko kasi daw. Gigas masawa meron. Pero di ko siya kinukusiti kasi sugal. So, sa kanya gagamitin. So, pinabukasan, nag-chat na naman. Napaka-optimistic ito ah. So, huwag daw ng 50 kasi kulang daw yung pangano niya. Babawi rin daw siya. So, ganun pala na ginawa niya. So, sabi ko, sensya ka na pre, kaya wala talaga eh. Wala pa talaga. Wala pa sa akin. Hindi ko rin siya ito. So, yung mga unbeliever, kaya din maging optimistic. So, sa ating mga Christian, dapat daw optimistic ka. So, ano yung nangyayari sa'yo ngayon? So, lahat tayo may struggle. Sino ba dito walang problema? Sana ko. So, diba? So, lahat tayo nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng testing, trials. So, dumadating po, darating yung time na ikaw ay susubukin. Darating yung time na yung matetest yung faith mo, matetest lahat ng bagay na meron ka. Matetest ka sa ministry, matetest ka sa lahat. Diba? Sa buhay ka, kahit hindi ka Kristyano, matetest ka. Pero dapat mo sa ating, na tayo mga Kristyano ay maging optimistic. Si Michael Jordan, baka kailangan mo si Michael Jordan. Yung may katabi mo. Tanong mo lang. So, ayan, si Michael Jordan po ay bago siya naging GOAT. So, greatest of all time. Marami siya pinagdaanan. Diba? Hindi naman siya biglang GOAT agad. So, sabi niya doon, maraming shoot na pinagkatiwala sa kanya, mga last shot na hindi niya na-shoot. Marami siyang pagkatalo sa mga laro. Pero alam niyo kung bakit siya naging successful? Ginamit niya yun. Diba? Ginamit niya yun. Ano man yung mga nangyayari sa kanya, ano may nangyayari sa iyo ngayon, pwede mong gamitin. Diba? Para sa akin. Para maging victorious ka. Amen po. So lahat po tayo may kakayahan. Lahat po tayo binigyan ng damdamin, ng emotion, ng utak ng Panginoon. Para sa akin. Gamitin para sa akin. Ang problema po minsan, nauunahan tayo na hindi ko kaya. Dapat ko po sa mga Pilipino, sa culture po natin, hindi pa natin tinatry. Talo agad. Hindi, kaya tayo. Kumbaga, bisa sa laro, pag akong marami, talo tayo. So,
Totoo, pero minsan, kasi di pa natin natatry. Di ba? Yung family mo, di mo pa natatry share. Di mo mag-gaan yan. Diba? So, ano po yung sinasabi natin pagka ikaw ay optimistic? Di ba, sa family po namin, bakit po ako lagi pong ginagamit yung family ko upang ako ay distract? Laging may nag-aaway, laging nagsisigaw, gano'n. So, dumarating yung time na ako na parang gusto ko na mag-give up. Gusto ko na rin-give up yung ano kasi parang wala akong nangyayari. So, dumating yung time na kinausap ako ng Panginoon na maging ano ka, ibahin mo yung tanaw mo. Ibahin mo yung pananaw mo. Ibig sabihin, maging positibo ka. Ibig sabihin, counter mo. Sabi doon sa salita ng Diyos, kung buhay daw at kamatayan nakasalalay sa iyong labi, sa iyong salita. Diba? Minsan inatakay ka na ng kaaway. Pag sabi ng isang pastor, huwag mo daw expect na ma-deliver ka. Ibig sabihin, makalaya nang wala kang ginagawa. Gamitin mo daw yun. Narinig ka mabaysan mo sa data. Bibig mo, prayer mo. Diba? Minsan lantaran na inatakay tayo ng kaaway. Nakikita mo na nadidivide yung family mo, nakikita mo nadidivide yung lahat. Ayaw mo pong magsalita. So, buhay daw at kamatayan nakasalalay sa iyong salita. Sa iyong prayer. So, kung nakaaway, patahimikin ka. Diba? Hindi ka maging negative ka sa lahat ng bagay. Yun po yung sinasabi natin. So, pagka sinabi ko ay optimistic, may nakikita ka. Pag isang tao, puro ang nakikita niya ay puro problema, may problema talaga. Diba? Kung puro problema, may problema na, tapos problema pa rin nakikita mo, ano kaya ang problema mo? Diba? Baka naman may tinuturo mo. Baka naman sa yung nararanasan natin ngayon, gusto ng Lord na makita mo na kaya mo gawin eh. Ayaw mo lang magtiwala. Misa kaya tayo nag-burnout, yung trabaho ng Diyos, kinukuha natin. Diba? Nag-burnout tayo. Diba? Yung mga bagay na kaya tayo limita kasi parang makita natin na yung Diyos, kaya tayong tulungan sa lahat ng bagay. Amen po. Pero sabihin mo sa katabi mo, maging optimistic ka, maging positive na sabihin mo. Maging positive. Amen po. So sa number 2, be pure and heart. So ito po yung time na nakakulong si Apostle Paul. So pero mo nakakulong ka na. Nakakulong po siya dyan sa mga taga-Pentecost na yan. So nakakulong siya. So napakatindi niya. Nakikita po na. Pero nakakulong ka na. Nagagawa mo pang disciple, nagagawa mo pang mag-encourage. Tayo nga, minsan wala na. Kasi ganyan ka, nakikismis ka, kalimutan mo lang na. Dinami mo ng church, dinami mo ng Lord. Kasi ako sa Lord, katamang yun. Ito lang yung titingin, tao. Nagtitingin sa katabi mo, magkakamali yan eh. Magkatitingin sa akin, magkatitingin sa pastor. Huwag mo isasandigin, ibig sabihin mo, magkatitingin. Huwag mo isasandigin yung faith mo. Sa katabi mo, sa mga bagay na naglalaro. Sabi ko, gusto mo yung Panginoon mo saan? Sa Panginoon. Maigli lang po yung buhay natin. Lahat po ng ginagawa natin dito, preparation. Para sa mas magandang bagay. Amen po ba doon? So, huwag natin sayangin lahat. Huwag mo sayangin yung oras mo sa pagkakaling ng galit, ng sama ng loob, i-let go mo yan. Maring hindi ko alam kung sino ka, pero maring meron dito, hanggang ngayon may hurt ka pa rin, meron ka pa rin offense sa heart mo. Kaya gusto mag-penetrate ng Panginoon mo at hindi makapasok kasi ba, hindi mo malit ko. Hindi kita pinipilit, alam kong kakayahan, baguhin yung tao, pero niniwala ko ng Lord. Amen po. So, mahalaga po na pag-pray po natin lagi bawat isa. Kasi tayo po ay vulnerable. Tayo po ay nasa battlefield lagi. Kasi bakit? Kaaway tayo ng mundo eh. Galit sa'yo si Satanas, galit sa akin si Satanas. So lahat ng bagay, sobrang galit ka sa atin, lahat ng bagay gagawin niya. Para lang mailayo ka. Tigtas ka na eh. Dahil mga plano ng Lord, gusto niya i-delay. Amen po. So dapat, enjoy mo lang. May kailang buhay para ubusin natin sa mga galit na yung buo, chismisan, pagkakabahagi. So enjoy natin yung ating paglingkod sa Panginoon. Sabi dito, naggabat ako sa mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matugig, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. So, bigyo rin heart. Mga bagay na karapat-dapat, mga bagay na karapat-dapat.
puri-puri sa Panginoon. Mahirap po yan, ha? Yung pinapagawa ng Apostol Paul. Sa mundo po natin na to, paano ba mahaharap yung joy? Siyempre, kailangan gawin. Ibigay mo yung pananampalataya, ibigay mo, iput mo lahat ng trust mo sa Panginoong Jesus. Kasi yung Panginoong Jesus hindi ka bipay. Yung trabaho mo, yung asawa mo, maaaring ipay ka yan. Maaaring yung katabi mo, yung leader mo, yung pasok ipay, maaaring ipay ka. Pero ang Panginoon hindi. Kaya dapat napakalagi po lagi. Nai-anchor po natin yung pain natin. Lagi tayo sasandig sa matulay sa buhangin. Diba? Kasi alam ng demonyo kung saan ka nasasandig eh. Kasi iba yung galaw ng nasasandig yung pananampalataya sa Diyos at iba yung galaw yung nasasandig yung pananampalataya sa mga bagay na naglalako. Amen po. Amen po. So, ayan. So, ayan po. Sabi doon, and then, isagawa ninyo lahat ng inyong natutunan, nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So, napakalaga po. Nakunin man yung alam mo, lahat po tayo binigyan ng discerning spirit. Diba? Alam po natin kung tama o mali na yung ginagawa natin. Alam natin kung tama ba o mali na yung ginagawa ng katabi natin. Amen po. So, ang sabi dito ni Apostle Paul, tularan niyo ako. Bakit yan pinapatularan? Bakit si Jesus? Sapagkat si Apostle Paul, wala siyang tinularan, kundi si Jesus. Sabi doon, imitate me as I imitate Christ. Sabi ni Apostle Paul, di ba? Amen po. So, lahat po tayo ay mayroong choice. Di ba? Sabi nga po na lagi natin sinabi na yung ikaw ang gagawa ng araw mo. Amen po. Kung pinili mo maging malungkot, ikaw yun. Ikaw ang pinili, no? Kung pinili mo magalit, kung pinili mo magtanim ng sama ng loob, ikaw yun. Amen po. Kung napakahalap po na makita natin na mayroong kagalakan sa pagsunod sa Panginoong Isus. Na hindi ka lamang tinawag pa dyan. Huwag mo lilimatahan huwag mo lilimatahan yung sitwasyon mo. Yung future mo, sitwasyon mo ngayon. Kasi yung sitwasyon mo, temporary lang yun. Maaaring ngayon, parang down na ka. Huwag mo na maidama yung hinaharap. Kasi sa Lord yun. Di ba? Ang problema sa atin minsan, dahil ganito yung sitwasyon natin, para bang wala nang nangyayari. Di ba? Minsan, naranasan ko ulit-ulit ko naman tinatry na maging ayos yung bagay niya. Kaya mo nang pain ako. Pain pa rin ako kahit paano gawin mo. Pero di ba, hindi maturo pa sa akin ng Panginoon. Pero nakita ko doon, na ano man yung gagawin ko pala talaga dapat, bigay ko lang nila tiwala ko sa Panginoon. Huwag akong gagawa ng desisyon base sa aking emosyon. Madalas po kasi tayo bilang isang tao na dadaya-daya ng ating puso. May desisyon dahil sa ating emosyon. Nakapagsalita tayo ng mga pangit na bagay. Dahil gawin tao lang. Kaya kailangan mo si Jesus. Amen po. And then, number 3, be contented. Alam niyo mo, isa sa malaking makawala ng gana. Ano mo ba? Tangin niyo ano? Yung comparison. Kinukumpara mo lagi yung sarili mo. Kinukumpara mo lagi yung journey mo sa ibang tao. Eh siya kasi ganito na. Ako din naman, nabigin ko. Alam niyo po, nung unang nakunan yung asawa ko, okay pa naman ako. Pero nung pangalawa, medyo talagang matindi. Kasi bakit? Matindi yung pain ko nun eh. Sobrang tindi ko na ako na hindi ko kukunin ng Lord eh. Sabi ko, Lord, hindi mo kukunin nun. Kukunin na yun. Tapos pangalawa na, Lord, sobrang yata yan. Puno-puno ako ng pain. And then, kinuha pa rin. Ano nangyari? Puno ako na. Maraming tanong sa Lord. Yun yung why ko talaga. Yung why sa buhay ko na. Lord, bakit ganun? Bakit naglilingkod naman ako? Kasi iniwan ko lahat. Iniwan ko ako. Pati iniwan ko yung mga bagay na ayaw mo. Sumunod ako sa'yo. Kulang pa ba ako? Sabi mo gano'n. And then, hindi sumagot ang Diyos eh. Yun yung time na, nung una sumagot ang Diyos eh. Kaya parang na ano ako eh. Kaya nung time na yun, hindi talaga sumasagot ang Diyos. Hindi ko, tumatanong ako sa akin. Kasi bakit? Bisa di sumasagot ang Diyos para sa protection. Kasi nakita ko pala, hindi lang pala mas magandang bagay. Alam niyo ba nung sinarado ng Diyos, yung mga pintuan na, mga plano ko kasi yun eh. Nag-open kasi ako ng mga pintuan na, kasi gusto ko eh. Patingin ko sa maganda, kasi ko, sasang-ayunan ng Diyos. Pero nung sinarado ng Lord, nasaktan ako. Masakit po. Alam niyo ba, pag nagsasarado ng pintuan ng Lord, masasaktan ko eh. Masakit po. Marami siyang sasarap pinto sa iyo. Pero para sa inyo puputin.
Maaaring kung pinilit kong buksan yun, makamamang pala ako, di ba? Kung pinilit ko yung pag-upload ko, makamamang pala ako. So yun. So yun, nasaktan ako doon. Talagang matindi naging dago sa akin yung pangalawang beses ko na nakukunan yung asawa ko. Pero nakita ko po doon, parang dumating ako sa time na pagka ako gano'n, parang ikaw Lord, bakit gano'n, ganito yung nangyayari. Sunod kasi eh. Yung isang problema okay pa eh. Pero yung sunod-sunod, hindi naman ako si Diyo. Lord, di ako si Diyo ba? Bakit nga ganito yung ano? Kasi may mga bagay ba? Sabi ko na okay. Pero may mga iba pang bagay, sunod-sunod na problema na nawala na yung joy sa heart ko. And then, one time, nag-pray ako. Yun, sabi nga talagang si Holy Spirit nagko-comfort. Kinomfort niya ako na parang may mas lang sa akin na may mabigat na matanggal. Pero minsan kasi kailangan yung alam ng Holy Spirit. Kasi nagkakaroon na ako ng pride dun eh. Parang hindi ganun nagkakaroon. Parang totoo, parang minsan kasi ganun yung puso natin eh. Sa dami po nakita ang ginawang miracle ng Lord dito. Minsan sa maliit na problema, doon po tayo natetest eh. So natest po ako lang. Natest po ako and then, so ayun. Praise God po kasi merong mga inoperative po ang Diyos. Okay lang po ako, okay lang po kami na, okay lang po, ayun, okay lang po na nakunan ng asawa ko, ayun. Diba, okay lang kahit tigil yung pag-apply ko sa abroad, pero nakita ko na maraming po blessing na dumating. So ayun po, sa ibang na po yung asawa ko ngayon. Praise God po, amen po. Looking forward po na, ayun, sana nga talagang ituloy na ng Panginoon. Hindi, sa pagkatuloy po talagang tinilos na yun. Sinaga po na sa sarili ko na hindi para ito. Siguro, pero nakikita talaga ng Lord na hindi para sa akin ito. So, ayun. Siguro, Shopee mo na. Si Mama po ni Lindsay, lagi pinagtatanong doon yun. Sa kambi po sa mga so lagi ko siya pinagtatanong ng mga tao, kailangan naman nila. Yung sa mga tutugtog, kilala po niya. So ayun po, nakita natin, di ba? So sabi itong be pure in heart. So ano yung mangyayari? Ano yung nangyayari sa atin? Pilitin pa rin natin gawin yung tama at nararapat at naayon sa kalooban ng Diyos, di ba? Sabi nga natin, kung tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos, wala tayong maging burden ba? Karoon po kasi tayo ng malaking burden pagka yung outside na sa will ng Lord yung ginagawa natin. And then sabi ko sa Proverbs, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ang pagiging masayahin daw isang damo. May katabi mo kung masayahin mo ba yan? So nakakalungkot ko. Marami po namamatay. Sa generation po natin ngayon, ito po yata yung pinakamaraming nagpapakamatay dahil sa depression. Bakit? At di ba kayo tataka? Bakit? Nagpapakamatay pa, lahat naman ngayon may access na. May access sa lahat ng bagay. Ang ginagawa natin ngayon yung mga bagay na makakapagpadali sa oras. Pero sa totoo lang, wala tayong oras. Kasi nyo ngayon, di ba? Lahat ng gadgets ngayon, lahat ng technology para makabawas ng time. Pero ang reality, lalo pa tayo mawala ng time. Kasi bakit? Yung mundo po natin, ang goal po kasi ng mundo iwas sa akin ka. Ilayo ko sa plano ng Diyos. Di ba? Kaya sabi dyan, pagiging masayahin. Ngunit sabi doon, hindi naman sinabi dito, dapat sabi to, pero sabi dito, pero yung crush daw ng spirit, pagpahin. Ano sinasabi dito? Diba? Ano yung ginagawa mo sa pag-aagawin mo mo? Pag-aagawin bored. Pag-aagawin bored. Saan may lumos na ngayon? Yan po tayo, may isang kalaban. Hawak mo yan. Yan po yung kalaban namin. Pasin niyo po ngayon, yung sugal, hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan pumunta sa pera. Nasa hawak mo, nasa cellphone na yan. Sabi ko lang yun, lahat mo yata ng access para sa kasamaan ay nasa cellphone. Diba? Pornography, sugal, lahat ng mga bagay na hindi kaya, hindi lagay natin sa taas.
mga online games. Silagay niya na lahat yan. Easy lang. Kaya pag nagsasend mo, malaki yan. Wala naman yan. So, ano yun po? Di ba, pagka yung preso, pagka so, gusto ng kaaway niyo, mawala. Actually, binibigay ng mundo, talagang bibigyan. Sabi doon, yung binibigay daw ng mundo na kasiyahan ay panandalian. Wala ako. Di ba, pag nag-send mo tayo, saglit lang. Siguro naman, pero para bang, kung dahil panandalian, nag-create ka ba? Di ba? Lahat po tayo nag, di ba, dahil nga panandalian lang siya, parang kulang. So, kulang yung 6 na oras, nagkagamit pa. Kasi nga panandalian na. Pero yung kagalakan at yung kasiyahan na binibigay ng Lord, yung nagagamit mo dito, at salamat. Amen po. So, ang tanong ngayon, saan ka nakatingin? Saan mo tinutuon yung paningin? Sa mga bagay ba na naglalaho o sa mga bagay na hindi naglalaho? Sabi doon, mga bagay na naglalaho, panandalian lang, nawawasak ang naglalaho. Ngunit yung mga bagay na pangwawalang hanggan, yung mga bagay na hindi nakikita. Pangwalang hanggan. Amen po. So, ngayon, tanongin siya, saan ba nakatingin? Siyempre, tingin mo. Ibig sabihin natin, saan ka nakatingin? Mahalaga po. Laging tuturo natin, atensyon natin sa Panginoong Jesus. Wala naman po tayo dapat tingnan ko din ang Panginoong Jesus. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Every time kung naaalalahan natin ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, maalala mo talaga kung sino ka lang. Wala kang may pagmamalaki. Wala ka rin may susumbat. Kasi wala akong kaya tumumpas. Ang ginawa niya, amen po. O hindi lang, sa mga tao kung gustong makaranas ng Diyos. Kasi Diyos, ibig sabihin, gusto mo makaranas ng Diyos. Pero sinuturo dito, ibig sabihin, ibig sabihin, kailangan mo ibahin yung pattern ng buhay mo. At ang Panginoong Jesus kaya niya mag-iba ng pattern ng buhay. Amen ba? Naiiba niya lang. Kung sino siya noon, nung nakakilala mo siya, siya pa rin siya. Siya pa rin yun hanggang ngayon. Kung ano yung kaya niyong gawin mo, kaya mo parang gawin mo yan. Huwag mong limitahan. Sabi ko sa katabi mo, huwag mong limitahan. Meron po. So, hindi ko na nakisulat. So, last po natin ay, be a blessing. So, be a blessing daw. Saan? To others. Be a blessing to others. Sabi po natin kanina, matatakbuhan mo daw po yung kaligayahan sa pagsunod mo, sa paggawa mo ng duty sa Panginoon. Paggawa mo ng duty na binigay sa iyo ng Panginoong Jesus. Hindi mo daw matatakbuhan yun. Sa ibang bagay. Parang napapasaya kami yung mga bagay na yan, pero panandalian lang yan. Kasi pansinin nyo minsan, nagagawa nyo naman lahat. Diba? Nagagawa mo naman lahat. Dati nagagawa mo naman lahat ang gusto mo. Ako nagagawa ko lahat ang gusto mo dati. Meron akong trabaho, meron akong pera. Pero may kulang. Yung talagang malaking kulang, hindi ko makakita-kita. Napakatagal ko hinahanap. Akala ko, nung nag-aaral ako, akala ko, pagka nagkakita na ako, yun na yun. Hindi naman pala. Bakit may gusto sabihin? Kasi bakit? Panandalian lang po eh. Pero nung inalaw ko po yung sarili ko at sa biyaya ko ng Panginoon, nakita ko po yun. Sabi ko, minsan, pagdalas ko, pag nagdi-deliver ako, tinatagay ko. Tagay ko eh, gano'n. Mga katabaw, lagi na pero lagi sa akin, pagka naman naisip ko na, so naisip ko na, sabi ko, ayoko nang paligan yung buhay ko dati. Kasi naalala ko buhay ko dati, mukha lang masaya. Nakikita ko kasi, pagka mga minute ko na nakikita ko pag nagdi-deliver ko ako, eh nakikita ko yung sarili ko sa akin. Nakikita nyo yung sarili ko minsan sa ibang tao. Ngayon ko. Hindi po ako nagtitiri sa kanya, hindi po ako naharap po ako. Nagpe-pray ako na sana minsan Lord, bigyan mo ako ng chance na ma-share ito. Alam ko kasi, kaya sila ganun eh, palungkot sila. May emptiness, merong void, may vacuum.
sa kanilang puso. Na akala nila na pupulpil ng bagay niya. Amen po. So napakalaga po na maging blessing sa iba. Maaaring yung katabi mo, maaaring yung mga tao na hindi naging blessing sa'yo. Maaaring yung mga in-expect ka na tao na hindi naging blessing sa'yo. Na akala mo makakatulog sa'yo. Pero huwag mahinto ko. Isa po kasi dahil nasaktan tayo na-stop na po sa atin. Dahil may mga taong nakasakit sa atin, may mga bagay kang na-open ka, na-stop na yan. Napahinto ka na. And I pray na sa oras na ito, makita mo talaga, makita natin na ano ba talaga yung panawagan sa atin ng Diyos. Sa Panginoon. Ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong ibig. Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Nakapulot na lahat ng Ten Commandments, sabi ko yun. Madali po ba yun? Madali ba ibigin yung kapwa mo? Madali mo patawarin yung kapwa mo? Hindi po, pag ayaw lang. Pero kung iaalaw mo ang Panginoong Yesus, yan po sige. So, sa akin una natin, be optimistic. Kaya mo yan. Di ba? Kaya natin. May mga pangit na nangyayari sa mga pangit na nangyayari, pero ako, mananatili ko. Sabihin mo sa katabi mo, manatili ka. Manatili ka ng positibo. Number 2, be pure rin. Pag-umig yung mundo natin. Kaya dapat, manatili ka malinis. Hindi ko madali yun. Kailangan po natin lagi sa Holy Spirit. Ano man yung gagawin natin, huwag natin i-alis sa Holy Spirit. Number 3. So, huwag mo i-compare yung journey mo sa ibang tao. Mawala joy mo dun. Kakakumpara mo na yung sarili mo sa iba. So, dapat mo natin maranasan mo kontento. Si Apostol Paul ko, naranasan yung makontento saan? Makontento saan? Sabi niya doon, naranasan niya niyang wala. Naranasan niyang meron, naranasan niyang magutom, naranasan niya lahat ng bagay. Sinabi niya, natutunan niya doon, makontento. Ano may sitwasyon ng buhay niya, magagalak ako, bakit? Ba't niya nasasabi ka ng bagay? Tayo nga minsan, pag nawala ng pera, sabay, isip ko ganyan. Ikaw ay yung asawa ng pera. May nakaganda na niya. First search. Pero nakasakit siya ng pera. Si Apostol Paul ko, nakita ko sa kanya. Ano man yung mga bagay na sa tingin niya ay makakatulong sa kanya, yung kinukuha niya. Ano man yung mga bagay na hindi makakatulong sa kanya, nililimot niya. Isa ka lang maging makakalimutan. Diba? Forgive and forget. Forgive. Kasi bakit? Hindi naman para doon sa ano yun eh. Hindi naman para doon sa tao, para sa iyo. Amen po. So matutunan natin lagi mo kontento. Kontento ka man ang paningin, baka may season mo yan eh. Diba sabi nga ni Pastor Reggie, ano yan? Dapat nire-respect mo yung season mo. Season ng iba. So season mo ngayon na mag-aaral ka. Season mo na pagpapalong ka. Respect. Respect lahat. Sa last po natin naman po. Be a blessing. Mayroon kong maging blessing. Kung ikaw may struggle, di ba? Mother, paano ako? Tatayo ba ako dito ito yung kalagayan mo yan. Marami pong tayo na ayaw na tumayo dito. Wala. Kasi tawag din po ako. Mapagod yun, parang sumusuko rin. Sabi ko, ayaw ko na Lord ka. Ayaw na ako ng umaga ako. Okay. So, pinakita kasi ako ngayon. Sa akin na lang yan. Kasi wala naman pang perfect eh. Minsan dati may inabang na akong opportunity. Siguro pag ganito na ako, Lord, pag ganito na ako sa pwede niya sa bagay niya. And then may naalala akong word. Na ang Diyos ay binabago ka sa proseso. Process. Doon ka niya binabago sa process. Hindi ka niya babaguhin.
Hindi ka na gagamitin kapag okay ka na. Kapag pure ka na. Diba? Hindi ko sinasabi, hindi ko po nilalakad. Pero may mga bagay na nananatili sa'yo. Diba si Apostle ko meron siyang minilagay ang Panginoon sa kanya na ayaw matanggal. Ayaw yung matanggal, di ba? Pinag-pray niya yun, dinalangin niya yun. Na meron siyang bagay na pinag-pray sa Lord na ayaw matanggal. Ngunit hindi tanggal yung Panginoon para sa maging mababa siya lagi. Kasi kung tinanggal pa, baka kung tanggalin ng Lord yun, Message. mawala ka. Baka may mga bagay na hindi talaga mga bagay na hindi pa tinatanggal sa ng Lord para sa matuto tayo lagi. Hindi mababa. Kasi baka pag mataas tayo, ayaw naman masakit yung pagdadapa. Maraming mga tao, tumaas ng sobra, pagbagsak. Masakit. Pero mananatili tayo lagi sa mababa. Nandun yung pagpapala, di ba? Sabi nga, sa ilog sa ba't ng madaloy. Mataas ba? Baka hindi naman. So, lahat ng niligaya ng Diyos ay nakaayon. Napasin niyo po ba lahat ng disenyo ng Lord ay napakaganda. Design talaga. Maayos, nagpapaksyon ng normal. Ayun po. So kung makikita na po natin na lahat ng bagay ay posible sa Panginoon. Kung ano man yung mga struggle natin ngayon, may problema ka, I pray. Makita natin na may mas magandang bagay na nila sa atin ng Diyos. Ayun po. Tayo yung mga manalangin. Lord Panginoon, salamat po agad sa araw na ito na nilapos pa ako sa Lord, dalangin ko, Panginoon. So, sa ito, ibuhin mo ang mga puso at isipan. Na yung tunay na kagalahan, Panginoon, yung nagpumula sa iyo. Makikita namin yung kasiyahan mo sa pagsunod namin sa iyo. Maaaring dumarating yung time mo agad na kami napapahod, nawawalan ng joy, nawawalan ng gana sa lahat ng bagay. Ulit paalala mo sa akin, Panginoon, na ikaw yung nagre-restore ng joy, Panginoon. Sapagat ikaw yung nagkakaloob dito. Maaaring hinahan ng demonyo ito, Panginoon. Nagka-pray ako ganito yung muli makibalik sa amin. Lord, ang may mga bagay na hindi namin may let go, bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. Ang mga bagay na umaaraw mo agad, upang narinig namin muli yung tinig mo. Lord, wasakan mo ito. Muli, Panginoon, magkaroon mo agad. Magkaroon ko muli ng buwan sa aming mga puso at isipan. Marami dito, Panginoon, napahagod na, Panginoon, parang ayaw na. Parang Panginoon, meron din parang ayaw na. Parang narito na lang agad, makakit na lang tayo, obligation na lang. Para bang dogma na lang. Lord, wala na po kami pinagkaiba. Pagka ganun ang aming Panginoon, wala na kami pinagkaiba sa mga Pariseyo. Kami mga religious na lang. Ganun ang aming daily. Lord, kayo po yung nagre-renew ng isip. Kayo po yung naglilinis ng puso, Panginoon. Kayo po yung nagbibigay ng bagong buhay, ng bagong dano, ng kaliwanagan. Kayo po yung nag-aaraw agad sa kadiliman agad, mula sa kaliwanagan, Panginoon. Dalangin namin agad, ng muli agad, hawakan mo ulit kami, Panginoon. Yung po yung mga puso na isipan. Makita namin, Panginoon, na sa lahat ng bagay o kadinaro ka, Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng season ng aming buhay, Panginoon, hindi mo kami iniwan, pinabayaan ng Panginoon. Tulungan mo kami lagi, Panginoon, na tumawag sa iyo, Panginoon. Ipaalala mo sa amin, O God, na apart from you, Panginoon, wala kaming magagawa. Tulungan mo kami, God, na makabalik muli, Panginoon. God, dumarating ito, malayo kami. Kasi akala namin, ito yung path na para sa amin. Pero hindi, Lord, eh. Alam namin, O God. Nahihirapan na kami, O God. Bisa gumagawa kami ng way namin, O God. Out of pride, Panginoon. Lord, wasakan mo lahat ng pride, O God. Ang minakikita kong balik sa aming kataasan, O God. Sinusurrender kami sa lahat, Panginoon. Tulad ka na umiilis ka sa aming mga pamilya, Panginoon. Lord, para pang walang pag-asa, minsan, dumarating ito na parang wala naman nangyayari. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, maging optimistic. Na hindi ito, Panginoon, na hindi maihinto agad yung pagkilos mo dahil sa sitwasyon namin ngayon. Sa sitwasyon namin pamilya, hindi maihinto, Panginoon. Hindi dahil sa hindi namin sila ma-share ngayon. Ito agad doon na lang kami, Panginoon. Lord, ikaw yung Diyos na nagtabago ng buhay. Ikaw yung Diyos na sumasagot ng panalangin, Panginoon. Dalangin ko, agad. Na muli, Panginoon, yung anointing, agad ng Holy Spirit. Yung tinig ng Holy Spirit, Panginoon, yung muli namin marinig, agad. Hindi man mabilis, Panginoon, pero unti-unti, agad kami makabalik, agad. Sa tunay na pagsamba, sa tunay na pagsunod sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakari ang palagi, Panginoon, sa aming mga
yung kami iniiwan, Panginoon, yung pinapabayaan, O God. Nakita ko, Panginoon, na ano yung sitwasyon namin, O God, naroon ka talaga. Maaaring minsan, hindi ka sumasagot. Pero nandun ka palagi. Lagi ka nakaalala mo. Salamat, Panginoon. Patuloy, O God, na yung buhay, O God, namin ay magawa, O God, yung nais mo, Panginoon. Magyari, O God, yung kalooban mo. Magyari, O God, lahat ng bagay na naaayos sa'yo, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy, Panginoon, na yung mga salita ng aming maging sandigan lagi. Maging aming kalakasan. Ma-restore lahat, Panginoon, ng bagay, O God, na ako nag-aaral. Sa pangalan ni Jesus. So, yun, pag-pray po natin yung ating tithes. Maraming Diyos na Panginoon sa lahat, pinatuloy ka namin, pinasasalamatan ko niya at akila, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Patuloy rin. Papasalamat po kami sa isang linggo, Panginoon. Sa iyong pagkatay, sa iyong pagsama, Panginoon. Maraming salamat sa iyong biyaya, Panginoon, na hindi nagkukulang, Panginoon. Lord, na linisin mo yung aming puso't isip, Panginoon. Patuloy mo kami patawarin, Panginoon. Sa lahat ng pagkakasala namin sa isip, salita at sa gawa, Panginoon. Patuloy lamang, Lord, na ikaw yung magpuno, Panginoon, ng kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw yung mag-bless sa bawat isa, Panginoon. Ikaw yung mag-ingat, Panginoon. Patuloy, Lord, na mga business, Panginoon, yung mga pangailangan ng Panginoon, ikaw yung magpapalit, Panginoon. Yun lamang po sa inang binabalik yung pinangamata sa papulit. Salamat pagkakila para magpagsumba sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po natin katahan ang ating Panginoon sa ating pagtatapos. Sa
Scripture, let us confess our confession of faith. Ako ay katawan ni Kristo at si Sanat sa talas ng mga pamilihan laban sa akin. Ayan, maupo muna po tayo saglit para sa mga ilang announcement. Ayan, maraming salamat for joining me here sa ating Facebook Live. Thank you so much for sharing this Facebook Live and mentioning your family and friends. Once again, Happy Father's Day and Happy Sunday. God bless.